Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa hypergamy. Kwento ko lang to. Hindi naman to pang kalahatan. Pero, ang hypergamy kasi is may posibilidad talaga na mag-cheat yung babae. Pagka hindi siya kontento. Or may doubt siya na yung napili niyang lalaki na pang long term ay hindi talaga reliable or hindi niya talaga dinidesire. Di ba ang long-term relationship, kaya pinipili ng babae yan dahil sa pakinabang talaga. Yung pagpo-provide, provision, protection, beta box provider, silbidor. So yan. So ito na nga rin. Kwentuhan ko kayo. Kasi pupunta talaga ako dun sa kabilang ward. Dun ako nagbe-break eh. Doon ko nilalagay yung baonan ko. Tapos, napansin ko, kasi yung babae doon, yung asawa nun katrabaho ko yung lalaki. Yung sinabi ko nga na 33 na medyo napapanot na. Tapos nakasalamin pa na mapayat. Magkapareho naman sila ng lahi. Fijian. Pero yun nga. Napansin ko magka-duty silang dalawa. Kasi ka-duty ko yung katrabaho ko di ba? Tapos yung babae, napansin ko, nag-break kasi yung ka-duty ko na lalaki. Tapos hindi niya kasama yung asawa niya. Pero yung asawa niya, buntis na yun buntis na. So tingin ko, parang nagkakalamat yung relasyon nila. Pero nung bago-bago pa ako dun, nagsasama talaga sila pagka mga break time. Pero hindi gaano nag-uusap. Kasi nga sub 5 talaga yung lalaki. Pinili talaga siya pang long term. Tapos kanina yung pagpa-uwi na ako. Kwentuhan sila na Kasi sabi, pinipilit ako ng mga iba kong katrabaho na mag-asawa na raw ako, mag-anak kasi single ako. Sabi ko, hindi ko plano talaga mag-asawa at mag-anak eh. Wala sa plano ko yan. Gusto ko lang talaga single. Tapos sabi naman nung lalaki na yun, yung sub 5 nga, na parang, nagkakaroon na lamat yung relasyon niya. Although, buntis yung babae, pero, yun nga. Sabi niya, kasi tanatanong siya na gusto ako pilitin. Pero sabi nung lalaki, kung masaya ka single, okay lang naman yan. Mas maganda daw single. So, nagbago na siya ng pananaw. Kasi nga, yung asawa niya, may mukha nag-cheat. Tapos, nung bandang pauwi kami, kasi nga, medyo na-late ako umuwi kasi tinatapos ko yung mga notes. Tapos, sabi nung isang single din na babae, na post-wall na. Hindi naman post-wall, nasa wall. Kasi 33 na siya 33. Tapos sabi niya sa akin, late ka na uuwi Sa bagay, wala ka namang gagawin sa bahay dahil single ka. Ako rin naman sabi niya nung babae na yun. Kasi dalawa nga kami single, tas 30 anyos pataas na Pero hindi ko talaga siya magustuhan talaga kahit na So, yun nga. Tapos sabi naman nung lalaki na, kasi nagbibiruan sila, na may chance, parang yung asawa niya nag-cheat daw kaso hindi raw natuloy. So, siguro nakakita ng pagkakataon yung babae o may ine-entertain. Kasi ngayon social media, yung babae talaga mabilis talaga makapag spin ng plates dahil sa dami nga ng options nila. Tapos naiinggit pa sila. Kasi nga 'di ba yung ka-FWB ko, madikit talaga sa akin yun, lagi ako sinusundan kahit sa kuwari magbe-break ako, bigla akong magugulat, susulpot siya, magbe-break na rin. So, yun yung napansin ko. Tapos, kuwari uupo ako dun sa isang lugar, biglang tatabi rin siya, uupo sa isang. So, siguro na-obvious ng mga iba, pati yung asawa ng katrabaho ko, na-obvious na ganon. So, may chance na nainggit siguro yon dahil sa katayuan ko na single, tapos may mga babae nagpa-flirt sa akin. So, napansin ko rin, positive din naman yung ginawa ko nakipag-FWB nga sa katrabaho ko. Kasi nga,
Ramdam ko talaga na naging palagay din yung loob ng ibang babae. Tsaka naging receptive na, hindi nagtatakip ng dibdib. Tapos yung proximity ng pag-uusap, kung nag-handover kami, is malapit na, hindi na nakakahiyaan. So, yun yung napansin ko na ano. Di ba kasi sa hypergamy kasi talaga, nabanggit ko na yan eh. Di ba, yung just be first. Yan yung mga pangit, average looking, yung mga high school pa lang or college na nanliligaw tapos nakuha nila yung babae na gusto nila. Pero, ang problema kasi doon dahil nga parang ginawa mo, binenta mo yung sarili mo eh para magustuhan ka eh. Kasi nanligaw ka, 'di ba? Double bind kasi yung manliligaw eh. Um, Ganon din naman ginagawa ng mga ibang pogi, pero sila talaga may upper hand kasi nga kahit naman di sila manligaw, pero mag-approach pa rin talaga lalaki. Ibig sabihin mas napabilis lang talaga yung proseso kasi nga sila talaga yung dinidesire ng karamihan. So, yun din yung napansin ko, parang simula nagka-FWB ako kasi kinukwento nila yun ng ka-FWB ko doon sa mga katrabaho ko rin ng mga kaedaran niya, 22, 23, 24, ganun. Tapos pinapayuhan siya na ihinto niya na raw, ihinto. Wag na makipag wag na makipag FWB nga sa akin. Pero hindi niya matiis kasi wala naman din masama kasi single naman din siya, 'di ba? Tas 22, tas ako single din naman ako. Na in open relationship. Ibig sabihin ng single, hindi ka married. Kahit na nasa long term ganyan, hindi ibig sabihin hindi ka tali, hindi ka natali or wala kang anak. Kasi pag may anak ka, parang taken ka na rin talaga na ano eh. Pero ang ano talaga yung big deal talaga yung marriage talaga eh. Wag na wag mo yung gagawin. Kagaya nung sa katrabaho ko, 'di ba? Nag-cheat yung asawa niya. Tapos buntis pa, 'di ba? So, yun yung medyo masaklap. Parang nangyari kay Marlo yun, 'di ba? Kay Marlo. Yung asawa niya nag-cheat, 'di ba? Tapos ilang taon na yung bata? Nalabas na yung bata, mga 3 years old or 2. 1 year old pala. 1 year, kaka 1 year old lang, biruin mo. Hindi na pigilan, nag-cheat na rin agad. Kasi malaki talaga posibilidad ngayon. Kasi nga social media ni. Sokmed na talaga. Hindi ko sinasabi na pangkalahatan niya na. Pero ang hypergamy kasi talaga laging dahil sila picker hanggat may option talaga. Which is mas marami talaga sa babae kaysa lalaki. Sa lalaki, pwede ba maging hypergamy lalaki? Hindi naman eh. Dahil kailangan mo talaga mapili. Ibig sabihin, kailangan mo talaga mapili. Top G ka sa genetic, which is yun ang nangingibabaw. Pangalawa lang yung top G sa beta box. Makakapag-cheat din yung beta box provider, pero yun nga, hindi siya kasing dami nung option nung mga nung sa genetic. Actually, kung kukumpara mo sa babae, talo pa rin talaga yung chad ng mga pangit tsaka average looking na babae dahil sa dami ng option eh. Siguro pagbabasihan ng body count, 'di ba sinabi ko na sa inyo 'yan. Yung body count ko as sa edad ko, kuwari sabihin ko 11 na yung body count ko. Tangina sa 25 kong babae. Anyos, yung 11 na sila. 11 na yan, yung mga 25. Hindi ko sinasabing lahat pero usually na yan. Kasi nga, yung mga bagong generation ngayon talaga maaga na nagkakaipipan eh. Oh, ito pa pala, bagong sample na naman. Carlos Yulo, tsaka Chloe. Nag-message yun si Chloe kay Carlos dahil nga nanalo na siya dati pa sa Olympic. So, minessage siya, ginawan siya ng paraan ng babae. Nakita ko yun kasi mayroong mga chismoso talaga ng mga netizen, di ba? Na nag-uungkat ng buhay nung girlfriend niya. Yung ex pala nung ni Chloe, pogi pala, pogi. Medyo magkahawig sila, singkit. Tapos mahaba yung mukha. Parang ka-shape ng face ko, oval. Na may jawline din. Tapos chinito. Yung mga nagko-comment dun, wasak na raw, wasak. Mga ganun. Tapos makikita mo dun, masaya si Chloe kasi nga, nagme-make faces pa. Ibig sabihin yung ah,
yung meme face or candid sa picture, yung nakakiss, gano'n, nakakiss. So, ibig sabihin, silang dalawa is parang nag enjoy pa kasi nga, pure pa sila nun, mga bata pa eh. So, estimate ko, di ba, minessage ni Chloe si Carlos Yulo, 18 years old si Chloe nun eh. Kaya sinasabi ko ngayon sa Gen Z talaga mahagang epiphany. Kaya nga biruin mo yung Gen Z na 22 anyos na ka-FWB ko. Ginawan talaga ako ng paraan. Nag-date up na ng ano, ng matatanda talaga. Tsaka na may itsura para kahit na mabuntis siya, may mapapala siya, 'di ba? Ganun na yung Gen Z ngayon, maaga epiphany. Si Chloe nga 18 pa lang, 'di ba? Minessage niya na si Carlos. Kasi tapos na siya dun sa pace na yun eh. Tingin ko itong KFWB ko nagsawa na rin to sa ano eh, sa mga ganyan eh, sa mga ano. Kasi estimate ko pangatlo niya raw ako, 'di ba? Na lalaki na pero parang hindi tumutugma. Kasi kasi tinanong ko siya, meron siya naka hook up na Filipino tsaka Sri Lankan. Tapos may boyfriend siya. So hindi ako naniniwala na pangatlo niya ako. Kaya tingin ko maaga talaga epiphany talaga ng mga Gen Z ngayon eh. Tapos nagsisinungaling na lang sila sa body. Kaya ako hindi ko na tinatanong yun. Tsaka kahit itanong mo yan, hindi na rin mahalaga yan kasi magsisinungaling din naman sila eh. Pero yung mga kalokohan nila, palagay sila sabihin sa mga may itsura. Kasi kung target ka talaga niya na ano, na gagawing beta box provider, hindi niya sasabihin yung kalokohan niya sa akin dahil idadump mo talaga siya agad, di ba? So, yun talaga. Ito yung mga sinasample ko sa inyo na real life situation talaga na mostly nagiging common na. Yung iba naman talaga, nag-i-stay din naman talaga sa relasyon yung babae dahil nga for survival nga, 'di ba? Kaso yung pakikitungo sa loob ng bahay is iba na talaga. Iba na, parang hindi na niya pinapansin yung lalaki, o hindi na pinapahit. Minsan pa nga sa Amerika, 'di ba, pinapabayad na yung lalaki, 'di ba? Kaya hindi na maganda talaga mag-asawa at mag-anak talaga eh. Huwag ka magpapatali talaga, tsaka huwag ka mag-aanak. Kasi once na makuha nila yung gusto nila, magbabago na yung tingin sa'yo eh. Kasi nakuha na nila yung gusto eh. So parang bagong exploration na naman yan. Parang yung mga lalaking fuckboy, 'di ba? Yung nakaka-spin ng plates. Kuwari, natikman ko na yung isang babae. Na kuwari lang ako fuckboy ako Makasabihin nyo na naman ah, nagmamayabang ako or ano. Kunwari lang yun. Nilalagay ko lang yung perspective dun sa mga fuckboy. Kunwari, natikman ko na yung isang babae. Syempre parang magiging conceited ka niya. Natikman ko na yan. So, kung select ka, kung may chance ka pa na makapag-rotate ng plates is talagang ide-take mo talaga yung advantage talaga, 'di ba? Ganon din yung senaryo ng babae. Kaso, sa babae kasi dahil sila ang picker, dahil sa brief falls law nga, 'di ba? Sa Animal Kingdom, sila nagdidikta ng relasyon. Tsaka ano, dating in relationship nga, 'di ba? Kahit yung mga owns FWB, hindi ganyan papahitin ng one day lay kung hindi ka above sa looks talaga. There's no way talaga na pangit ka papahitin ka ng ano, ons or FWB. Hindi papayag yan. Pero lang talaga kung sub 2 yun. Kuwari, average looking ka, sub 2 siya. Ikaw lang talaga yung pinaka-best niya. Talagang papahiting ka. Depende pa rin talaga yun. Ano. Pero bihira lang naman yung totally talaga na sub 2 eh. Makikita mo eh. So, yan talaga yung hypergamy eh. Tsaka parang talo ka talaga eh. Dahil sila picker eh. Yun kasi talagang masaklap eh. Yung picker eh. Pagiging picker nila eh. Oo nga, makuha mo yung gusto mo. Beta box provider. Pero, yung pakikitungo sa'yo, tsaka treatment sa'yo is iba. Kasi pinaghirapan mo yan dahil nga gusto mo siya eh. Pagka pogi ka naman, Chad, babae may gusto, sub 5 naman yun.
Or sabihin nating average looking, which is, kuwari 9 ka, average looking is 5, di ba? So, wala pa rin, talo pa rin talaga sa'yo, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na wala ka talagang panalo. Tsaka pag nag-commit ka pa, bababa na tingin niya. Ganon kasi yan sa relasyon eh. Once na nasa relasyon ka na, oh, magiging submissive lang yung babae kung kuwari, socio-economic, walang-wala siya, ikaw nagpo-provide. Submissive yan, malamang. Tapos kung upper ka sa genetic, kahit may average ka na sahod, magiging submissive yan, di ba? Ganun lang naman yan. Depende talaga sa sitwasyon. Age ng babae, dahil sa epiphany phase, socio-economic, epiphany phase pa rin yan. Tsaka yung looks niya, epiphany phase pa rin yan. So, yung tatlong yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung factors na nakaka-influensya talaga ng mating choices ng babae. Yun din pala, ito pa isang kwento ko. Kwentuhan kasi ako ng ka-FWB. Kasi nag-hit pa rin kami. Kala ko nga nahinto. Hindi niya rin matiis eh. Kasi wala naman siyang makita talaga na iba pang lalaki na best talaga eh. Kaya nagpapahit pa rin talaga siya sa akin. So, nagpahit siya sa akin kahapon bago pumasok. Tapos nung after ng pasok, nagpahit siya. Pero lagi siya nagpapahit pag fertile. Tingin ko gusto niya akong magpanak up sa akin. Kasi tinitingnan ko kailan ka nagkaroon. Pinapakita niya yung flow ng kalendaryo. Ako naman, kampante naman ako dahil hindi naman talaga ako magkakanak. Basta wag ko ilalabas sa loob. Kasi matagal ko nang ginagawa yan na withdrawal. Hindi naman talaga nakakabuo eh. So wala talaga siyang pakinabang sa akin. Pero yun nga, parang nakikita ko yung pattern talaga na nakikipag-hit lang siya pagka dun siya sa 14 days tsaka to 17. Which is, it makes sense din naman dahil yun talaga yung fertility time period nila. Yun yung malalandi sila tsaka horny talaga. Sabi niya nga, ang kagandahan lang sa kanya, hanes siya eh. Sinasabi niya nga, horny na siya 1 linggo na raw. Kaya pala nag-effort pa talaga bago pumasok. Siya mismo nagtanong sa akin, pwede ba daw bago pumasok ko? Di sabi ko, sige. So, tingin ko rin yung mga katrabaho niya na pinagsabihan niya, sabi sa kanya, huminto na. Para sila naman papalit. Na gusto siguro na tikman ako or something. Hindi ako nagyayabang Yun lang yung perception ko na na para makadiskarte rin sila. Kaya pinapahinto siya. Para hindi sila magkasamaan ng loob, di ba? Tapos kung nakwento niya rin sa akin, yung isa kong katrabaho rin na may roster, wala na raw, hindi na raw, parang na-stop na raw yung situationship na sinasabi nila. Hindi rin kasi tumatagal yung ganyan eh, dahil nga yung mga lalaki talaga least effort na talaga, minimal effort at minimal investment. Lahat na to in general na dahil sa socio-economic status tsaka social media. Posible naman kung hindi ka pa ma-black pill ngayong 2024, ikaw na talaga yung ubod ng tanga at blue pill talaga ng utak. Wala namang masama dun dahil yan yung default, pero tangina ikaw talaga magdudusa gagamitin ka for sine, pagkain, labas-labas, wala pang hits, di ba? Kung di ka talaga ma-black pill, social media age na. Tayo na kung hindi ka pa talaga ma-black pill na sa lookism tsaka sa status, beta boxing, talagang kung yung pinaka-ubod na stupido, di ba? So, tsaka napansin ko ginagaya niya rin ako eh. Nung kay FWB ko yung ugali. So talagang gustong gusto niya rin talaga ako. Sa bagay wala naman talaga siyang option dahil sub 5 siya eh. Na talagang tsaka Pilipina yun eh. Na Inglesera. Na dito na lumaki. So, yan yung hypergamy, yung mga sinasample ko sa inyo. Carlos Yulo, kay Chloe. Tapos, yung papala, yung kay Budol, di ba? Tangina si Budol nag-spin ng plates eh, di ba? Si Rob pala yung nag-spin ng plates. May asawa na si Rob. Tapos,
Pinatulan siya nung babae na may politiko na asawa. Si Budol din pumatol dun sa kanya. Rob Gomez ata yan. Rob Gomez. Oo, yun. So marami talagang sample. Hindi ko sinasabi pang kalahatan yan. Pero, ang hypergamy kasi posibilidad yan. Kahit sabihin mo naman talaga na nasa loob ng relasyon eh. Oo nga, nagsasama kayo. Tapos, sure ka na nag stay yung babae. Pero yung pakikitungo sa'yo is parang hindi na rin talaga kayo. Parang break na rin, di ba? Dahil nga yung pakikitungo sa'yo, transaction na lang talaga. Yun yung sinasabi ni Rolo Tomasi na transactional relationship, di ba? Hindi yung validational. Lahat naman talaga transaction eh, kahit naman yung FWB or ONS eh. Pero dun ka lang talaga lalamang. Kasi, di ba sinabi ko na rin sa inyo yan, at certain age din talaga, tingin mo sa lahat ng babae, kesyo maganda pa yan, bata, matanda, tingin mo sa kanila talaga is pussy lang talaga na for sexual pleasure tsaka procreation. Ang babae rin at certain age tsaka epiphany phase, tingin nila sa lahat ng lalaki, beta box na lang talaga. Yan yung mga epiphany ng both gender talaga. Gaya ko, tingin ko sa lahat ng babae talaga, pussy na lang talaga eh. Kung hindi ko man makuha sila ng FWB or ONS, magbabayad na lang ako. Mas maigi pa, di ba? Kasi nga, doon, transaction lang talaga. Transaction lang talaga yung mangyayari. Oo nga, yung body count nga pala niya, sinabi niya kasi pangatlo niya raw ako na naka-sexual intercourse. Pero hindi siya tumugma kasi nga tinanong ko nga siya na yung mga nakaka-hook up niya, Sri Lankan, tapos Filipino. So, ano ibig sabihin nun, di ba? Hindi more than 3. Kalokohan ng puta. Kaya hindi ko na tinatanong talaga yan eh. Sila lang talaga nag-o-open eh. Tinanong ko lang yung hook up kung sino yung mga pinapatulan niya. Kasi ina-assess ko kung ano yung makakayanan ng looks niya eh. Yun kasi yung pagtatanong ko. Hindi ako nagtatanong nun para for the sake na siseryosohin ko yung babae. Tinatanong ko yun is ina-assess ko yun. For study nga lang kung ano yung mga best option niya na nakuha talaga. So, paano? Yung hypergamy na yan, 24/7 yan. Yan yung malupit dyan eh. Tangin eh. 24/7. No nga. Hindi nga nag-cheat yung babae sa'yo, pero nagkaroon siya ng prospect. So, yung pakikitungo niya sa'yo, iba na. Tangin na, dun magkakatalo. Once na nag-iba na yung pakitungo ng babae, wala na. Game over na talaga yan. Kahit na nasa loob ng bahay, hihiwalay na yan ng higaan. Hindi na kayo mag-uusap hindi ka na niya kakausapin, wala nang gana talaga. Pero kasama mo pa rin yung babae kasama mo pa rin yan. Kasi nga hindi siya nag-cheat, di ba? Hindi siya nag-cheat, kasama mo pa rin yan. Pero yung pakikitungo iba na. Para na rin kayo hiwalay. So doon na rin mapupunta yan. Narinig ko pa doon sa katrabaho ko siya daw gumagawa lahat ng Nung una nagyayabang pa siya eh. Sarap daw na may asawa kasi daw pinagluluto daw siya. Eh ngayon nilabas niya sa bibig niya mismo, silbidor pala shampoo. Alam ko na yan kaya hindi ako talaga naiinggit sa mga lalaki na committed eh. Tangina na ilapag nyo dito. Yung mga nagiging submissive na babae, forms na manipulation nila yan para i-retain yung lalaki na top G, di ba? Tangina na ilapag nyo dito, yung mga committed dito. Tangina, china-challenge ko kayo dito. Ilapag nyo kung hindi kayo beta box or silbidor. Tangina, dami pa kasi mga basher dito na hindi alam yung brief slow pa nga lang. Magkakaalaman na, di ba? Walang relasyon mangyayari kung hindi mo mamimit yung criteria at kondisyon ng babae. Looks, pakinabang, silbidor, beta box. Tatlong yan. Yan din yung criteria ng lipunan eh. Lalo na kung lalaki ka. Yan lang mahalaga sa lipunan. Kailangan may tsura ka.
Tapos, kung hindi naman, average looking ka, mapera ka. Para respetuhin ka. Hindi ka gaya ng babae. Tangin ng babae lang sila. Mag-exist lang, nirespeto na sa lipunan. Tinanong ko nga yung ka-LDR ko eh. Sabi ko, ako kasi gusto ko mag-height maxing, di ba? Na at least pumatong man sa 5'10". Siya hindi niya raw concern yun. Tangay na, di ba? Kasi nga, babaeng gender, privilege na yan from the start pa lang. Pinanganak pa lang yan, privilege na yan. Yung mga maliliit na babae, hindi nila naisip yan na mag-height max. Wala silang, pati yung mga manosphere, yung mga nakikinig ba babae niyan? Strategy, mga ganyan. Naku, hindi. Easy, easy. Easy life babae. Tangina, nag-aantay lang yan. Walang ginagawa yan, promise. Mag-aantay lang talaga ng option. Yung mga pangit na hindi na, or yung single na hindi na committed, or no boyfriend since birth. Alam mo bakit na single yon? Walang nakatik sa criteria niya. Sobrang taas na standard. Marami siyang option pero hindi matik yung standards niya. Yun lang naman yun eh. Or masama ugali. Kasi kahit pangit ka, may sus. Kung babae ka, tangin, ang dami talagang papatol talaga eh. Talo pa Chad eh. Talo pa talaga Chad. Pero yung mga nasi-single talaga na babae na post-wall na, mataas talaga standard niyan. Kung option lang talaga, tangin na sa history nga, 'di ba? All throughout history, 48% ng lalaki naka-reproduce compared sa 98% ng babae. 'Di ba? Kung option lang talaga pag-uusapan, 'di ba? Bakit ganun? Pinapatunayan din 'yan ng ng Morgan Stanley study. Basta Morgan Stanley, mga age 25 hanggang 45, magiging single by and childless. O, hindi ko sure kung childless. Tingin ko kasama na single mother nun by 2030. Kasi nga nagtatrabaho na sila. Pag nagtatrabaho na sila, tangin na, minimum wage earner yung babae. Hindi na siya papatol sa kapwa niya minimum wage. Kasi may trabaho na siya eh. Kung palamunin siya, papatol pa siya dun sa minimum wage earner. Kasi palamunin siya eh. Nagtatrabaho na siya. So, kita mo yung dating app. Dating app kasi ang hypergamy. Hindi siya papatol yan. Hindi ko nilalahat ha. Meron pa rin papatol talaga sa pero sa nangyayari talaga, mostly naman sa manosphere, mga average looking tsaka pangit, ganun na rin ginagawa, nang hihit na lang din. Di nawawalan na talaga ng gana yung babae. Magtotomboy na lang yan. Both gender frustrated na talaga mangyayari. So, paano? Yan lang yung mga sample sa hypergamy. 24/7 yan. Kaya yung mga nasa relasyon ngayon, isipin nyo yan, 24/7 yan. Kaya nga itong black pill, minumulat kayo sa mga mangyayari na multiple scenario na mangyayari, which is may posibilidad talaga. Kahit na sabihin natin nasa relasyon ka, hindi nag-cheat babae, pero yung pakikitungo niya, once na nagka-crush siya sa ibang lalaki, mag-iba na yung pakitungo niya sa'yo. Kasi parang yun na yung alpha widow niya eh. Ibig sabihin yun yung standard niya na nakita niya. Kahit na committed yung babae, basta may alpha widow yan na ideal talaga. Yung magbabago na yung pakikitungo niya. So, paano yun lang, peace?